What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Zamboanga City, Mindanao. At maraming salamat po sa nagpadala nito. Shoutout po kay Sir Jake L. Suico. Ayan, ang model po pala nito mga idol ay Tecno Camon 20 Pro. Ang problema nito, naka-4 na battery na at laging lumulubo. Ayan, basahin po natin ang nakasulat. Ito po ang problema niya. Namamatay po siya, 60% shutdown to 0%. Bale, 4 na beses na po ito napalitan ng battery. 2 days lang daw lumubo kaagad. May tama kaya ang battery at ano bang quality ang ipinalit niya? Bakit madali malubat? So ayan, i-charge po natin at na-check ko mga idol, normal naman siya, nag-on siya, nag-charge. Ang problema po niya, mabilis lumubo ang battery kapag nilalagyan ng replacement. Sa video na to mga idol ay mag-convert po tayo ng original from Oppo to Tecno na battery para makunat na talaga siya malubat at hindi basta-basta lumulubo. At tingnan natin mga idol, na-check ko na po siya, normal naman po ang board. At tingnan natin kung grounded ba ang motherboard nito kasi madali nga daw malubat. Nagsha-shutdown siya kahit 60% pa lang. Yung isa daw palit niya nito ay 2 days lang lumubo kaagad. So ayan, so kinapa ko po ang likod nito mga idol. Ayan, medyo bumukol na nga ng konti. At ayan, tanggalin po natin. I-check natin kung ano ang nangyari sa battery. At ayan, angatin natin yung takip. At tingnan nyo mga idol, medyo nangulubot na ang battery. Lumubo na po ito mga idol, kaya ito madali malubat at namamatay-matay. At dito pa lang, kitang-kita na ang battery po na replacement nito ay talagang local po siya, hindi po magandang klase. Tanggalin muna natin lahat ng screw at may kulang na po na dalawa dahil napagawa na nga daw ito. At ayan, mag-shoutout muna tayo. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. At ayan, angat natin mga idol. So madali ko na po siya naiangat ang takip, pati yung pinaka-backcase dahil ayan, medyo umangat na ang battery. Kitang-kita na po yung kulubot, medyo ayan, kung napapansin nyo po, ang may gilid niya ay medyo naumbok na. At nakita ko, ang battery niya ay medyo maliit. Replacement po siya mga idol, medyo pansinin nyo po, lokal na lokal po talaga ang quality niya. Kapag pinipisil po natin ay grabe, sobrang lambot na. Kaya ilang araw lang po ito, kapag na-overcharge ito, lulubo ka agad. Kaya yan, pansinin nyo po, 2 days lang po ang tinatagal sa replacement battery, namamatay na bigla. Mahinang quality kasi. At ayan, para malaman natin kung sa board lang ba o sa battery ang tama. Testiran po natin at pansinin nyo mga idol, hindi po pumapalo. At sa kabila, pumapalo. So normal po siya. So kapag pumalo yung una mga idol, ibig sabihin grounded po ang motherboard. So wala pong tama ang motherboard. Nasa battery lang talaga dahil local po talaga ang battery na to. At ayan, ang gagandahan po dito mga idol, meron po akong galing sa Oppo na battery. Original po na battery ito mga idol. Ito po ang gagawin natin. I-convert po natin para hindi na po talaga basta-basta lumulubo. At bago natin i-convert, isukat muna natin. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, sukat na sukat talaga siya sa pinaka-frame. At ang kagandahan nito, 5,000 mAh din. Parehas po sila ng polarity. Ang pinagkaiba lang nila ay yung model number. Ang isa Tecno, ang isa Oppo. At pansin nyo mga idol, sobrang tigas ang battery. 100% original ito. Hindi po ito basta-basta matupi. Either sa mga replacement mga idol, isang pisil mo lang dyan. Ayan, baluktot na kaagad ang battery. Dahil nga po mahinang quality or local. Kaya po madali po siya lumulubo. At paano ito i-convert mga idol or ilipat ang Oppo batteries sa Tecno? Ayan, ang ginawa natin mga idol, tanggalin po natin itong BMS or yung battery management system. Sa pag-convert nito mga idol, kailangan ilipat po natin ang pinaka-flex niya from galing sa Tecno papunta doon sa Oppo. At ang gagamitin nating terminal ng battery or yung BMS, itong galing sa Tecno. Ilipat natin doon sa Oppo battery dahil magkaiba po sila ng connection. Ang battery lang naman mga idol ay pari-parihas lang yan. So yung connection ng battery ang dapat natin maibalik na galing sa kino-convert natin. At ayan, tanggalin natin mga idol, tanggalin natin yung tape. At pansinin nyo, meron pong fuse. So dahil original battery ito mga idol, meron talagang fuse. At ang kanina wala ng fuse yun dahil replacement na. At ayan, tanggalin natin yan mga idol, yung BMS. So gamit tayo ng soldering, tingga at flux para madali matanggal. At ayan, ito po yung gagamitin natin mga idol, yung galing sa Tecno. At ayan, tingnan po natin kung parehas ba sila ng polarity. At ingat kayo, mag-convert kailangan matistiran nyo. Ayan, pumalo po siya. So positive po yan. So kapag ground mga idol ay bumabalik yan. So malaman po natin, nandito po ang positive sa kanan. So ayan, so convert na po natin. So ito po yung flex na galing dun sa Tecno kanina na madali lumubo. So ayan, pagdating sa BMS niya ay baliktad po siya. Nasa kanan ang ground dito
ito sa pinaka BMS. Kaya diskartehan natin mga idol. Ang gagawin po natin, itupi po natin ito para hindi po masugat ang pinaka battery or hindi mapuputol ang connection niya. At ayan, gamit po tayo mga idol ng jumper wire. So matibay po ang jumper wire. Ito po yung nilalagay ko ngayon mga idol. So ikutin po natin. So 4 po na jumper wire yan, pinagsabay natin. So, napakatibay po yan, hindi po yan basta-basta mapuputol. Ang maganda nito, manipis po siya, hindi makapal. So, kung gamitan mo naman po natin yan ng wire na galing sa mga speaker, ay pwede rin. So, ito mga idol, ito na po yung ginagamit ko ngayon. So, pwede nyo pong gayahin yan mga idol. So, 4 po yan mga idol. Ayan, pinag-ikot-ikot ko po siya. Ayan. So, hininang na po natin mga idol yung positive at ground. So, ang nahuli natin ay yung positive, doon po yan banda sa kaliwa sa pinaka BMS niya. At ayan, gumamit ulit tayo ng soldering, tingga, at ayan, dinikit na po natin. So, ang jumper wire ay wala po yan ground mga idol kung hindi po nababalatan. So, ayan, nailagay na po natin. Medyo baliktad nga talaga siya mga idol. At ayan, kitang-kita na po yung upo. At ayan, ibalik din po natin itong tape mga idol para hindi siya mag-ground. Yellow tape po yan mga idol, wala po yan ground. At takpan ulit natin ng tape na itim. At saka din natin ilagyan ulit ng tape mga idol. So, ipatong po natin yan. So, normal lang naman po magpatong yan mga idol kasi wala naman pong ground yan. At ayan, so ikutin po natin ulit. At sa mga gustong mag-convert nito mga idol, kailangan gumamit ulit kayo ng tester mga idol. So, para magiging safe po siya kasi baka mamaya mabaliktad nyo, masunog po ang BMS. So, ayan, ito na po yung pinagpalitan natin mga idol. So, natanggal na po natin yung replacement at ipalit na po natin itong upo na battery. At bago po natin idikit, mag-apply po tayo ng double-sided tape para iwas mapunit ang flex ng battery kapag laging nababagsak. At ayan, saktong-sakto talaga sa frame mga idol. At ang kagandahan po nito, original na po ito 100%. At ayan, so kanina ito po yung nakasalpak doon sa pinaka-Tecno at ngayon nagiging opo na. At tingnan natin kung magcha-charge ba siya. At ayan mga idol, normal po ang ginawa natin. So lahat po ng battery mga idol kapag kasukat siya ay pwede nyo i-convert. Pwede rin po kahit mababa ang ampere na battery basta original, matagal din yan malubat kapag ilagay mo sa unit. At ayan, ibalik na po natin yung mga screw mga idol at maraming salamat sa lahat po nang nagtitiwala sa Jolphone TV at sa mga gustong magpaayos ng ganito na immortal na at matagal malubat, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Jolphone TV Official New Page. Maraming salamat po. Ang mga ganitong unit kasi mga idol, once na nakailang battery na kayo at madali lumubo at tinister nyo na walang grounded ang board, pwede nyo pong i-convert sa mga original battery kung may mga extra kayong mga unit. Pari-parehas lang naman po yan mga idol. Ilipat nyo lang po yung pinaka-terminal niya or yung pinaka-BMS, mas-solve nyo po ang issue. At swertihan lang po na makahanap ng mga original battery. Kung may mga extra po tayo ay swertihan lang. So marami po kasing nagpapagawa ng ganito mga idol at nauubusan din po tayo ng mga battery. At sa mga gusto magpa-convert mga idol, mag-PM muna kayo bago nyo ipadala para in case wala tayong stock, alam nyo agad. At ayan, ang bilis po niyang magkarga mga idol, normal din po ang paggawa natin. At i-on po natin mga idol at i-check natin kung namamatay pa rin ba siya. So kung magpa-replace kayo ng battery, mas maganda talaga mga idol yung galing sa unit para matagal malubat at hindi madali lumubo. At tingnan natin yung battery niya mga idol. At ayan, 1 hour and 36 seconds ay madali na po siya mapuno. Full charge na po ito kaagad. At ayan, na-solve na po natin mga idol. So tips ko, kung gusto nyo magpa-convert ng battery at may mga unit kayo na mga original na hindi na ginagamit, basta kasukat sa frame ay pwede natin i-convert. Ayan, normal na po ang charging, mabilis na po magkarga. At na-solve po natin mga idol. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood. Sana i-support nyo po ang video natin. Huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At ito po yung pinagpalitan natin, sobrang lambot na low quality battery.